Magandang hapon. Mabibilis sa balita kasabay ng uwian, hapunan at pahinga. Mga up-to-date na balita ngayong araw ng Biyernes. Garantisado, mabilis lang to. Lumabas ngayon sa Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority na tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho nitong January 2026 kumpara noong nakaraang taon. Ang detalye sa mabilis na balitang hatid ni Michelle Giliang. Tumaas ang unemployment at underemployment rate sa Pilipinas nitong Enero ayon sa Philippine Statistics Authority. As of January 2026, naitala ang nasa 50.89 million Filipinos na bahagi ng labor force ng bansa o yung mga edad 15 pataas. Batay sa datos ng PSA, umakyat sa 5.8% ang unemployment rate noong January mula 5% noong October 2025. Mas mataas din ito kumpara sa 4.3% noong January 2025. Ang porsyento ng mga walang trabaho ngayon ay katumbas ng 2.96 million Filipinos, mas mataas kumpara sa 2.54 million noong October 2025. Ito na nila ang pinakamataas na unemployment rate mula pa noong June 2022. Tumaas din ang underemployment rate sa 13.2% mula 12% noong October 2025 pero bahagyang mas mababa sa 13.3% noong January 2025. Sa taya ng PSA, katumbas ang 13.2% na underemployed sa nasa 6.35 million workers na may trabaho pero naghahanap pa ng extra income. Ang tatlong subsector na nakapagtala ng pinakamalaking pagbaba sa bilang ng mga may trabaho kung ikukumpara ang January 2025 at January 2026, nangungunang agriculture and forestry, sinundan ng wholesale and retail trade, kabilang ang pag-aayos ng mga sasakyan at motorsiklo, at ang fishing and aquaculture. Kung ikukumpara naman ang January 2026 sa October 2025, kumonti ang mga empleyado sa agriculture and forestry, wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles, at construction. Ayon sa PSA, posibleng nakaapekto ang seasonal hiring dahil mas maraming trabaho tuwing bare months bago ang Pasko. Marami ng job opportunities in preparation for the Christmas season. And nakikita natin yan sa ating mga manufacturing survey na pagdating ng October, mag-start ng magtaas ng production. So of course, they need people to work. Kaya pagdating ng January, wala nang available na work. Bumababa talaga yung, tumataas yung underemployment. So, sa tingin pa ng PSA, maaaring nakaapekto rin ng masamang panahon at ang pananalasa ng Tropical Storm Ada, lalo na sa sektor ng agrikultura. Sinabi rin ng PSA na posibleng makaapekto sa labor market ang tensyon ngayon sa Middle East at makikita ito sa resulta ng labor force survey sa Mayo. Tulad ng naitala ang 6% unemployment rate noong June 2022 na posibleng epekto ng giyera sa pagitan ng Ukraine at Russia. So usually nangyayari naman yun. So even domestically, we expect siguro bababa din yung employed natin because when oil spikes, the prices of oil spikes, yung mga businesses natin, some of them hindi na nagka-hire or hindi na rin sila, or some of them nagle-lay off. Posible rin nilang may epekto sa employment rate ang ipinatutupad ngayon sa ilang kumpanya na 4 na araw na trabaho sa isang linggo. Possibly yung mga araw-arawan talaga ay magkakaroon ng bawas dyan. Pero siyempre yung mga regular, wala namang effect ito. Yung mga arawan lang ang sweldo nila, yung mga job orders, siguro natin maapektuhan dito dahil may isang araw ng mababawa sa pagtatrabaho nila. Michelle Giliang para sa All TV News, Channel 2. Ipinagmamalaki ni DILG Secretary John Vic Rimulya ang patuloy na pagsugpo sa iligal na droga ng administrasyon, kung saan nasa 6 na bilyong pisong halaga ang nasabat nito lamang Martes. Ayon kay Rimulya, posible ang pagsugpo sa droga ng walang extrajudicial killings at wala na rin daw mga ninja cops. Narito ang report. Ipinakita sa media ng DILG, PIDEA at PNP ang mahigit 800 kilo ng shabu na nasabat ng mga otoridad matapos sumadsad ang isang twin-engine speedboat sa baybayin ng Barangay Harrison, Palawan, Occidental, Mindoro nitong March 10. Nagkakahalaga ang mga ito ng nasa 6 na bilyong piso.
Namataan ng mga residente ang bangka bandang 3:00 ng hapon kaya agad itong inireport sa 76th Infantry Battalion ng Philippine Army na nagsagawa naman ng agarang pagresponde. Sa isinagawang operasyon ng pinagsanib na puwersa ng Philippine Coast Guard, Philippine National Police at mga lokal na opisyal, natuklasan ang sako-sako ng mga shabu. Nakita po natin dito ay 43 sako ng nag-test ng positive sa initial field testing ng methamphetamine chloride na may purity ng 90+%. Ang nakita na dala ng mga may salary dito, meron silang dalang Starlink modem, hand flares, batteries, at iba pang safety gears. Meron rin silang global satellite cellphone na ginagamit nila. Ang markings niya ay mukhang markings pero hindi positive kung doon nanggaling. Pero ang markings niya ay mukhang manufactured in Vietnam. 4 na individual ang naaresto, kabilang ang 2 Chinese nationals na sina Xin Bing at Zhang Jingjing na umano'y dumating sa Pilipinas noong March 5. 2 Pilipino rin ang nadakip, kabilang ang isang kapitan ng bangka. Tumakas patungo sa kagubatan ng ilang sospek matapos sumadsad ang kanilang speedboat, ngunit agad silang natunton sa isinagawang pursuit operations. Patuloy naman ang hot pursuit operation laban sa isa pang sospek na itinuturing na leader ng grupo, isang babaeng Chinese national na nasa edad 30 na umano'y nagrenta ng bahay at nag-ayos ng mga transaksyon para sa operasyon. Yung babae ang umupa noong November 2025. At itong dalawa ay dumating noong March 5 dito. So, we think that they're part of an international drug syndicate. Itong dalawang kasama na Pilipino, sila ay kapitan lang ng bangka. But this is a very sophisticated organization. Biro mo nung yung sumasad sila dyan at tinahabol sila, may mga drones in-employ yung bangkang yan para hanapin kung saan kumalat yung mga drugs na to. So they are not ordinary criminals. These are syndicates. These are Chinese-run syndicates na winawalang hiya ang ating bansa. Ayon pa kay DILG Secretary John Vic Remulla, karaniwang ibinabagsak muna sa mga high seas ang droga mula sa mas malalaking barko bago ilipat sa maliliit na speedboat upang dalhin naman sa mga baybayin ng Pilipinas. Nanawagan ng pamahalaan sa mga coastal communities na agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang aktibidad sa kanilang lugar upang mapigilan ang pagpasok ng iligal na droga sa bansa. Bilang tugon, sinabi naman ng kalihim na magkakaroon rin ng modernisasyon sa pagmomonitor ng ating mga baybayin, kabilang ang paggamit ng drones. Sa iba pang mga balita, presyo ng produktong petrolyo muling sisipa sa susunod na linggo. Department of Energy muling uutay-utayin ang nakaambang dagdag presyo. Modified work arrangements ipatutupad ng Kamara at Independent Commission on Infrastructure tigil operasyon na simula March 31. Muli na namang namumuro ang pagsipa ng presyo sa produktong petrolyo sa susunod na linggo. Base sa 4 na araw na kalakalan sa world market, posibleng tumaas ng 16 pesos ang kada litro sa diesel, 11 pesos naman ang itataas sa gasolina at 3 pesos and 50 centavos sa kerosene. Bunsod pa rin yan ang patuloy na tensyon sa Middle East. Gayunman, patuloy umano ang pakikipag-ugnayan ng Department of Energy sa mga kumpanya ng langis para utay-utayin ang nakaambang dagdag presyo. Samantala, namahagi ang local government unit ng Balawan La Union ng fuel subsidy sa mga magsasaka at mangingisda na residente ng naturang bayan. Nakatanggap ang mga benepisyaryo ng 10-liter fuel subsidy bilang tulong kasabay ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo at bilang suporta sa kanilang kabuhayan. Magpapatupad ng work from home arrangement ang Kamara upang mabawasan ang hindi kinakailangang gastusin ng pamahalaan. Sa inilabas na memorandum na nilagdaan ni Secretary General Attorney Cheloy Garafil, ipatutupad ang modified work arrangements. Ang mga bagong work setup ay kapag nakareses ang Kongreso, 2 araw na on-site work tuwing Martes at Miyerkules at 2 araw na work from home Lunes at Huwebes. Kapag naman may sesyon ay 3 araw na on-site, Lunes hanggang Miyerkules at 1 araw na work from home Huwebes.
Layunin ng hakbang na ito na mapababa ang gastusin ng pamahalaan, mapahusay ang operasyon at mas maayos na magamit ang pampublikong pondo. Sinabi ng Independent Commission for Infrastructure na ibinalik na nito sa Office of the Ombudsman ang lahat ng dokumento, ebidensya at natuklasan mula sa pagsisiyasat sa mga maanumalyang flood control projects para sa pagsusuri at posibleng pag-uusig. Sa pahayag na inilabas ng komisyon ngayong araw, sinabi nito na nagsumite na sila ng 9 na referral na sumasaklaw sa 65 individual at nakikipag-ugnayan sa 20 ahensya ng gobyerno para sa asset recovery bilang bahagi ng mga pagsisikap na mabawi ang mga ninakaw na pondo ng gobyerno. Inirerekomenda din ng ICI ang pagtigil ng mga operasyon nito sa March 31 matapos maisumite sa Office of the Ombudsman ngayong araw ang lahat ng ebidensya at iba pang mahalagang dokumento sa isinagawa nitong flood control probe. Sa sports balita, Pilipinas Women's Football Team naghahanda na sa quarterfinals match kontra Japan para sa 2026 Women's World Cup. At Alex Ayala babalik sa torneo kung saan nagsimula ang kanyang career, ang Miami Open. Mabilis sa balitang hatid ni Enzo Laca. Babalik si Pinay tennis sensation Alex Ayala sa torneyong kung saan nag-umpisa ang lahat, ang Miami Open. Bigo man makapasok sa semifinals ng Indian Wells Open ay muling susubok si Ayala sa Miami Open. Inaasahang tataas ang ranking ng Pinay tennis star sa 28 seed. Papasok na nasabing torneo para muling makuha ang first round bye. Todo ang paghahanda ng Filipinas football team para sa kanilang quarterfinals match kontra Japan sa linggo. Nasa Sydney, Australia na ang women's football team para sa ilang araw na ensayo para muling makapasok sa FIFA Women's World Cup. Mabigat man ang kalaban ay umaasa naman si Filipinas head coach Mark Torcaso na muli silang makakapasok sa World Cup. This means so much because this process started a very, very long time ago. Pretty much when we first got the job, we were tasked with trying to get this team to another World Cup, and now getting into the quarterfinals gives us every chance to get there again. It's going to be a lot of hard work still because any team that we play in the quarterfinals is going to be tough. And we just want to give ourselves every chance to go to another World Cup. And as I said, I'm really excited for the team. I'm excited for every fan back at home in the Philippines, and I'm excited for everyone around the world that supports us. Enzo Lacap, All TV News, Channel 2. At yan ang mga balitang nakalap ng All TV News ngayong hapon. Para sa iba pang balitang mabilis, bisitahin ang aming website, alltv.ph/news. I-like at i-follow din ang aming social media accounts. Mapapanood nyo na rin po kami sa Planet Cable Channel 3. Ako si Ralph Lopez. Happy weekend!